2 Samuel 9:7 sa New King James Version. Gusto niyo yung dire-diretso? Wala na intro-intro. Diretso na. Word na po agad. Hindi kasi masyado po ako na-bless sa tugtugan, sa communion, sa offering. So, kumbaga sobrang dami na nung nakuha ko. So, okay na yun. Tara na po. Pero, sige. So, buenos dias, señores y señoras. Yeah. Sensyahan nyo na po. Si senyor. Yan. Ano lang, context lang kasi nanonood kasi ulit kami nung Maria Clara at Ibarra. So, medyo nasasanay po yung aming Kastila at Tagalog. Maganda rin po kasi pakinggan paminsan-minsan. So, yan. So, naway komportable po kayo sa inyong mga upuan at tayo po yung magsisimula na. Sige. So, mamaya ko na po bibigay yung topic. Actually, nung ginagawa ko po tong outline, yung topic for i-share ko sa inyo, wala din talaga akong topic na parang in mind. Basta inasahan ko lang si Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi di naman madaling gumawa ng outline. Hindi rin madaling maglagay ng mga verses. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ano bang i-share? Ano bang gusto mong i-share sa people? And yun, actually sa last part ko na lang din na napagtanto na pwede yun pala yung topic for this. Kumbaga ginawa ko lang siya ng ginawa by the grace of God. Tapos hanggang sa dulo, parang ang daming yung pwede maging topic eh. Pero sabi ko, sige, yun yung topic. So, yan. So, hopefully excited po kayo. Hopefully comfortable kayo. And shout out po sa mga nanonood sa FB Live. Hopefully, kung hindi man ngayong Sunday, sa mga susunod na Sundays ay maka-attend din po kayo dito sa church dahil katulad nga po na laging sinasabi nila, Pastor at Madam, iba pa rin po ang in-person na ng corporate worship. Nakakapag-praise and worship tayo on-site. So, yan, shout out po. But yeah, sige, simulan po natin. So, again, 2 Samuel, chapter 9, verse 7. Ito po yung natin, word of the year. Baka po nakalimutan niyo na. So yan, di ba sabi nga po dyan, so David said to him, sinabi ni David kay Mephibosheth, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan, your father's sake. And I will restore to you all the land of Saul, your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. Last 2 Sundays po, di ba last Sunday po si Ate Trix, then nung nakaraan pa po si Brother Manuel, si Tito Manuel, in-emphasize po nila more on yung dun sa you shall eat bread at my table continually. Di ba po? And parang ganun din po yung gagawin natin ngayon. But before that, yung kindness po, di ba nakalagay po dyan, for I will surely show you kindness. So sa Tagalog is, siguradong papakitaan kita ng mabuti. Yun po yung sinasabi, di ba? Start of the year pa lang, Feb 1, by the way, February na po pala. So malapit na yung Chinese New Year. Pero Feb pa lang, naging mas totoo po sa amin yung surely show you kindness. Actually, tinatanong ko si Lord kung i-share ko this morning what happened last night. Last night po kasi na-involved po kami sa accident last night. Pero by the grace of God, ningatan naman po kami. So what happened is siguro quick background and all. Kumain po kasi kami sa labas, dinner outside. Kasi yung relatives po ni Aika, yung wife ko, is umuwi po galing ibang bansa. Umuwi dito sa atin. So, balikbayan. Ganun po. So, kumain lang po sa labas, ganyan. Then, pauwi na kami. And ano lang kami, takbong pogi lang kami. Kasi nagkakantuan and all. Then, suddenly, so, pag ganun po kami, tapos, meron di sasakyan pa ganito. Then, suddenly, meron po nag-cut na motor sa harap. Nakahinto naman po ako, as in malayo po yung pagitan. But tinamaan po nung motor yung sasakyan na paganto.
So pag ganito po ako, may sasakyan po pag ganito, yung motor po gumanong dire-diretso po siya. So hindi po sana kami tatamaan, kaso nakaladkad po kasi yung motor nung sasakyan na pag ganito. So tinamaan po kami, basically. So tinamaan po yung sasakyan kasi gumanon nga po yung sasakyan. Nagulat po kami kasi bilis ng pangyayari. Pero thank you Lord nga po, save kami. And thank you sa divine protection. Although natumba yung motorcycle rider, tapos na damage yung isang sasakyan. But thank you Lord, sobrang overflowing nga yung goodness ni Lord, kumbaga yung ano niya. Kasi chinek ko, nakauwi na po kami, chinek ko, alam niyo po ba, takantaka po kami, and ako, na wala pong damage yung sasakyan. Wala po siyang, kasi ang lakas po medyo malakas po yung kasi naramdaman po namin pati po lahat ng sakay. Pagtingin ko po sa kanya, wala po siyang yupe, wala rin po siyang gasgas. Kasi nung akala po namin, pares po kami ni Aika, akala namin nabasag yung headlight. Ganun po siya, yung headlight po sa side ko. Akala po namin nabasag. Pero yun nga po, hindi po namin maipaliwanag na kadahilanan, all by the grace of God, wala pong damage sa sasakyan. So sabi nga po namin, grabe yung protection ni Lord. Diba, kumbaga, doon pala nakita na, I will surely show you kindness. Kasi nung pinag-usapan na po namin kagabi is, bukod sa iningatan tayo ni Lord na hindi natin talaga parang in a sense na saktan yung motorcycle rider kahit pagkakamali niya, nag-go si Lord one step further na ayaw niya na ma-hassle ako and gumastos kami. Magpaayos, magpapintura, kasi alam niyo naman po, di ba, pag may sira, syempre gagastosan niyo po yun para maayos. So, yun po. And, actually, lagi pa namin ginagawa, lagi kami bago kami umalis, lagi namin hinihingi talaga yung protection ni Lord. We always declare the blood of Jesus. And yeah, true enough, totoo po yun. Yung blood ni Jesus that covers you. Kaya nga po na-bless ako kayo na dun sa yung song, di ba? I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. So, totoo kasi yun po. Kagabi lang nangyari. Tapos, narinig ko nga na sa, grabe, thank you Lord talaga sa divine protection. And ano rin po pala, yun na rin, of course, hingin nyo rin yung leading ng Holy Spirit kasi bago po mangyari yun, meron, sabi ko nga po kay Aika, meron na sa akin on the inside na parang pinahihinto na ako, na huminto ka na. Kasi pwede ko pong diniretso kasi maluwag po eh. As in, maluwag po yung kalsada. Tapos bigla lang po lumabas yung motor, na huminto na ako. Ibutin na lang din po by the grace of God. Sinunod ko po yung sa akin on the inside na huminto ka na. Although yes, tumama po. Pero thank you Lord, thank you Jesus. Kasi kahit tignan niyo po yung sasakyan namin, wala po siyang bakas na tinamaan siya. Hindi po namin ma-explain talaga. Thank you Lord po talaga. Pero sige po, tuloy na tayo. So, yun lang po. Yun sa surely show you kindness. So, wag po kayo mawala ng hope kay Lord. Feb pa lang po. Marami pa ipapakita sa inyo si Lord na kindness this year. So, start po tayo, John 10:10 sa New King James Version. I believe dinaanan po ito ni Tito Manuel nung nag-share siya. So, dito, sabi dyan, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. By the way, si Jesus po yung nagsasalita dito. Kaya sabi niya, the thief does not come except to steal, to kill, to destroy. Yung I have come, si Jesus yon. So sinasabi niya, dumating ako para magkaroon kayo ng life. At magkaroon kayo ng life na abundant. Diba? Amen? Sino po sa inyo gusto ng life abundant? Maganda nga po sabihin yun, di ba? Life abundant. Masaganang buhay po. So, the thief. Yung thief po dyan refers to the devil. So, meron pong devil. Meron po. Narinig ko nga kay Joseph Prince na somehow parang, in a sense, parang victory yan ng devil na maitago niya yung sarili niya sa mundo. May mga tao po sa mundo na hindi nila alam na may devil. So, sinasabi sa atin ni Jesus na may devil. At anong ginagawa niya? Ang ginagawa niya to steal, magnakaw, to kill, pumatay, to destroy, manira. So, the devil steals before he can kill and destroy. Kasi di ba nakita niyo po yung pagkakasunod-sunod? Magnanakaw muna,
Pag nakapagnakaw na siya, saka siya makakapatay at makakapanira. So, anything that steals from you, it's not God, it's the devil. Yun po yung tatandaan niyo po. So, kung may nawala sa inyo, health, or material things, hindi po si Lord yun. So, kasi di ba, pansinin niyo rin po yung verse, pinakita sa akin ni Lord through the Holy Spirit na, pansinin niyo po, ang contradicting naman nun, kung kunwari si Jesus yung nagsabi dyan, tapos sabi ni Jesus, the thief, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. I have come. So, contradicting naman yun kung si Lord yung thief, tapos sasabihin pa niya, I have come. So, magkaiba po, di ba? Magkaiba yung goal. So, sinasabi ni Lord, may devil, yun yung ginagawa niya. Pero ako, yung isa yung magkaiba, si Lord, si Jesus, dumating daw siya para magkaroon ka ng buhay at buhay na masagana. So again, anything that steals from you, it's not God, it's the devil. So let's settle that today po sa inyo na hindi po nagnanakaw si Lord sa'yo at hindi nang babawi si Lord. Whatever God gives, sa'yo na yan. It's yours. Hindi niya babawiin yan. So, sige, next na po tayo. So ngayon, given yung question na sabi natin, meron palang devil na nagnanakaw, na pumapatay, na ninira. And bago siya makapatay at makapanira, magnanakaw muna siya. So ngayon, the question is, what do you think the devil wants to steal from you? Anyone po? So, di ba parang ngayon po, kasi ngayon sabi, nagnanakaw daw muna bago makapanira at makapatay at makapanira. So ngayon, may isip natin na ano ba yung gusto niyang nakawin sa'yo? Kasi pag nalaman mo kung ano yung gusto niyang nakawin sa'yo, then may ingatan mo yung bagay na yun para di naman nakaw sa'yo. Tama po ba? For example po, sa mga bahay niyo ngayon, sino po dito nag-lock ng mga pinto, nag-lock ng gate, nag-lock ng cabinet? Amen? Bakit niyo po ginawa yung paglalak? Kasi po, iningatan niyo po na may bagay na, syempre, hindi mawala or manakaw. So, what do you think the devil wants to steal from you? The answer is, before the devil can kill and destroy, bago makapatay, makapanira ang si Satanas, kailangan niya magnakaw. He must steal. And he must steal the word from you. So yun yung sagot po na yun pala yung ninanakaw na nakawin. Yun yung pinaka-goal niyang nakawin sa'yo. Kailangan niya makuha sa iyo yung word. Sabi, teka, ito na yung Bible ko, isi-secure ko lang muna. Baka naman po ibaon niyo yung Bible niyo sa kung saan. Hindi po siya ganun na. So, sige, sagutin po natin yan. Actually, sasagutin po natin yan ng sagot ni Jesus mismo. Para sure po tayo. So again, before the devil can kill and destroy, he must steal. And ano yung ninanakaw ng kaaway? So he must steal the word. Yun muna yung pinakakailangan niya makuha sa'yo, yung word. So sa Matthew 13, dun tayo sa Matthew chapter 13, verses 18 to 19 muna. Actually, ito po yung parable of the sower. I think narinig nyo na po to. I think ano rin to children's story rin to. Yung parable of the sower po, so sige, basahin ko na lang po. So Matthew 13, verse 18, therefore, si Jesus po yung nagsasalita dito. Sabi ni Jesus, therefore, hear the parable of the sower. Verse 19, sabi ni Jesus, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. Ito po kasi yung Matthew chapter 13, simula verse 18 hanggang verse 23 po, dito po sinabi ni Lord yung parable of the sower. Jesus shared the parable of the sower and the seed. Yung seed dito refers to the word of God. So ano ba tong parable of the sower? Ito, it's about the different kinds of soil or responses to God's word. Ngayon po, habang nag-share ako by the grace of God, most likely meron din pong 4 na klase ng soil or responses. So yun po yung sinashare ni Jesus dito na there are different kinds of soil or response to God's word. So sige, tignan po natin siya. So dyan na muna, dun sa verse na yan, hinighlight ko naman yung mga So dyan sa una, sabi dyan, di ba?
yung pinakauna pong response or yung kind of soil is by the wayside. Yan. So sabi dyan, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one, the devil, yung wicked one, devil, comes and snatches away that was sown in his heart. Yun daw yung sa wayside. Yung wayside po, ano siya? Side of the road. So parang inihalin tulad siya sa seed. Ano po ba yung Tagalog ng seed? Yun. Binhi. Binhi ba to? Yun. Parang inihalin tulad po siya sa isang binhi na isinaboy sa roadside. Sa bangketa, sa gilid ng kalsada. Ganun po yung sinasabi dito. Yun daw yung mga narinig yung word ni Lord, pero di nila naintindihan. So parang ganun daw po yun. So yun daw yung response. Yung pangalawa naman po na sinabi ni Jesus dyan na pangalawang response or soil sa God's word is yung on stony places. Doon po yan sa verses 20 to 21. Sabi dyan, he who hears the word and yung sa stony places po, sila daw yung mga tao na who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. So ito daw po yung mga tao na na-receive nila yung word. Yes, na-receive nila yung word. And they receive it with joy. Pero hindi nag-take root sa heart nila. Kaya pag nagkaroon ng trials, difficulties, nadidismaya na sila, nawawala na sa kanila yung word. Hindi nag-root yung word sa kanila eh. So, hindi nagpo-produce ng result sa kanila. The third one is among the thorns. Doon naman po yun sa verse 22. Sabi dyan, yung mga among the thorns naman po, sabi ni Jesus, sila daw yung mga nakarinig ng word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he become unfruitful. So, kumbaga mas more on ang after sila is yung material things, the riches of the world, yun po. So, and the last, which is yung emphasis ni Jesus dito is the good ground. Sila naman po, yung mga tao who hears the word and understands it, narinig nila yung word, naintindihan nila, and they produce fruit. Nakalagay po dyan yung iba, 100-fold harvest, yung iba 60, yung iba 30. So, in-establish ko lang po para alam niyo po yung parable of the sower. But, sige, balik po tayo. So, how the devil steals the word? Diba, sabi nga po natin. Kasi diba sabi natin kanina, ano ba yung ninanakaw? Sabi natin, the word. So ngayon, kailangan nating malaman, paano ba niya ninanakaw? Para for us to be alert, to be aware. So how the devil steals the word? Balik po tayo dun sa Matthew chapter 13, verse 19. Sabi ni Jesus dyan, Jesus said, when anyone hears the word but not understand it, then the devil comes and snatches away the word. Hindi naman po sa hindi mo naririnig eh. Naririnig niyo po ba ako? Tapos sabihin niyo po, hindi. Naririnig niyo po ako, di ba? So, it's not that hindi mo nadidinig. Naririnig mo. Naririnig mo yung word ni Lord. Narinig niyo po yung shinare ni Pastor, shinare ni Aika, shinare nila Madam, shinare nila Atex. Narinig niyo po yung lahat yung word of the Lord. Naririnig niyo. It's not that hindi niyo naririnig. Kaya nga po Sunday to Sunday, pumupunta po kayo. Naririnig niyo. Di ba po? But, sabi dito, but does not understand. Hindi naiintindihan. So, magkaiba pala yun. Magkaiba pala yung naririnig at naririnig na naiintindihan. So, payo ko po sa mga kapwa ko estudyante, pag nakikinig po kayo sa mga teacher nyo, i-make sure nyo po na naiintindihan nyo po. Hindi nyo lang po basta naririnig, but naiintindihan nyo po. At payo ko rin naman po sa mga kapwa ko may asawa na po, siguraduhin nyo po na sa mga asawa nyo, naiintindihan niyo po. Hindi lang po kayo basta nakikinig. Naririnig, kundi naiintindihan niyo po. So, yun nga pa di ba sinasabi? So, ganun pala ginagawa ng devil. Paano niya nakukuha yung word sa'yo? Narinig mo, pero di mo naintindihan. So, kukunin niya yan sa'yo. Nanakawin niya yan sa'yo. So, di ba, again, why is the devil able to steal the word? So, yun yung question natin ngayon, di ba? Because the person, yung tao na nakakarinig ng word, hindi niya naintindihan eh. Di ba? So, ito na po. Balik ulit tayo dun sa Matthew chapter 13, verses 18 to 19.
So again, ito yung, si Jesus po yung nagsasalita dito. So again, ito yung parable of the sower. Di ba sabi dyan, therefore, hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom, word of God, and does not understand it, then the wicked one comes. So may dumarating palang demonyo na kinukuha yung word. And snatches away. Di ba, pag may nakita na po ba kayong snatcher na mabagal kumilos? Hindi po, di ba? Mabilis po yun. Hindi niyo po alam na snatch na pala, kaya nga snatch eh. And snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. Ito po yung i-emphasize ko ngayon sa inyo. Yung nakita niyo po yung word na does not understand. Ayan, yung hinighlight ko po. Alam niyo po ba na, kasi we all know from Pastor, from Madam, and sa mga nagsishare po dito, na yung books po sa Bible, yung Old Testament po, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, Samuel, yan po, yung lahat ng yon, nasulat po siya sa Hebrew language. Naka-Hebrew po siya, yung original. Tinranslate na lang po siya sa English ngayon for us to understand. Then yung New Testament books naman po, yung Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, yun po. Lahat naman po yun nakasulat sa Greek na language. Yun po yung original. So, pag tinignan nyo po, yung Matthew po, ano yan? Part po yan ng New Testament. So, nakasulat po yan sa Greek. Originally, yung word po na understand dyan is the word tsunami. Yung tsunami, para pong tsunami. Alam mo yung tsunami? Yung pag nag-earthquake, tapos mataas po yung, yung waves, tsunami. Ito po, tsunami. Tsunami, ayan. Ang ibig po, yun po yung Greek, niya. Ganun po siya nakasulat sa Greek. Yung tsunami po, ang ibig sabihin ng tsunami is to put together. Ang alagay dyan, to put together, to understand, to comprehend, to perceive. Baka naisip na iba, ba't nag-aaral na tayo ng Greek? We do this po kasi para po malaman po natin. Kasi yung original language po na Greek, sobrang yaman po ng language na yun. And marami pong hidden truths dun sa language na yun. Kaya nga, by the grace of God, pinapakita po sa atin ni Lord. So, yun. Tsunami, ibig sabihin nun, means put together, to understand, to comprehend, to perceive. Di ba po? So, ibig sabihin, maintindihan mo. Pero, isipin niyo po, ano yung to put together? Puzzle ba yun? So, sige po. Balikan natin yung sa verse kanina, pakita lang natin ulit. So, yung does not understand, ibig sabihin pala nun, does not tsunami. Does not tsunami. So, hindi nila mapag-put together, hindi nila ma-understand, hindi nila ma-comprehend, hindi nila ma-perceive. So, yung tsunami it's the wisdom that comes from God. Wisdom comes from God po. Hindi po mahalaga kung sobrang taas ng IQ mo or sobrang baba ng IQ mo or ng EQ mo. Ang mahalaga po hingin mo yung wisdom from God. So, it's the wisdom that comes from God. Ano ba yun? Yung tsunami po kasi, di ba, yung putting together, it's when other people look at the word, they cannot see it. Di nila makita. But, when you look at it, you can see it. You can see what they cannot see. Ano yun? Paano yun? Nakikita mo yung hindi nila makita. It's that you can put two and two together. Parang napagko-connect mo yung mga bagay-bagay. Pero hindi nakikita ng ibang tao. Bakit? Ano yun? You can see what God wants you to see. Kasi nga, it's the wisdom from God eh. So, it's the revelation of God's word. Yun pala yun. So, may mga tao daw na naririnig nila yung word, pero hindi sila nagkakaroon ng revelation. So, hindi nila nakikita. Hindi nila nakukuha yung revelation dun sa mga naririnig nila, sa mga nababasa nila. Yun pala yung tsunami. Hindi ko alam kung magandang pangalan ba yun sa mga alaga. Tsunami. Tsunami, magugulat kayo, punong-puno na wisdom yung alaga. Tsunami. So again, it's when other people look at it, they cannot see it. But when you look at it, you can see what they cannot see. Magugulat ka, di nyo nagigits yun, yung part na, kasi it's the wisdom that comes from God. It's from God. Revelation of God's word comes from God. So again, balikan natin. Sa parable ulit,
Matthew chapter 13 pa rin. Pero this time, pupuntahan natin yung tatalon tayo dun sa verse 23. Ito yung the good ground. Yung kanina kasi yung wayside yung di nila naintindihan. Ngayon, dito naman tayo sa good ground. Ano daw yung mga nasa good ground? Sabi dyan, but he who received the seed on the good ground, again, yung seed is the word of God. On the good ground, yung ground daw po na yun, yung soil, it refers to the heart, is he who hears the word and understands it. Naintindihan. Who indeed bears fruit, produces 100, 60, 30. Siyempre, lahat po tayo gusto natin ng 100. Pero thank you Lord pa rin kasi may 60, may 30. So, pwedeng 30 muna ngayon, tapos 60 susunod, tapos thank you Lord, 100 na. Pero thank you Lord pa rin kung 100 agad. Why not? Thank you Lord, di ba? So, alam niyo po ba, again, yung word dyan na understands is the Greek word sunemi. Same po siya. Same. So, ibig sabihin, ano ulit? Ito daw yung mga tao sa good ground, ito daw yung mga tao na narinig nila yung word ni Lord, and they understand it. They can put two and two together. Meron, nakakakuha sila ng revelation. It's from the Lord. So, again, yung seed is the word of God. Tapos yun nga po, yung understand ulit is the word sunemi. So, ngayon, this year, 2026, make it the year that you understand the word of God. Kasi pwedeng naririnig nyo po eh. Ngayon, naririnig nyo po ako. Pwede pong may mga good ground. Amen. Pwede pong may mga wayside. Kasi sabi po, si Jesus nga po nagsabi nun eh. May mga ganun po while hearing the word. But I pray that all of us this year became good grounds by the grace of God. Diba? So, this year, make sure that, make this year that you understand the word of God. Bakit? Kasi only the word of God can help you. Word lang na rin makakatulong sa'yo. Kahit anong situation mo, Word of God na rin makakatulong sa'yo. Why? Because the Word of God has God's own substance in it. Diretsong langit yung communication mo kay Lord eh. So, only the Word of God can help you. And God's Word is what produces the blessings, miracles, and healings that we need. Sino po dito nakakailangan ng blessings? Amen? Teka, take note ko lang po. Sino po yung mga nag-amen ulit? Sino po dito need ng miracles? Amen? And sino po dito need ng healings? So you need God's Word. You need God's Word. And not just to hear it, but to understand it. Di ba po? Kasi katulad nga po, di ba, sa mga magulang lang natin, pwedeng naririnig mo sila, pero naririnig mo lang sila. Pag tinanong sa'yo, ano sinabi ko? Oh, basta ganun. Ulitin mo lang yung last part. Oh, di ba sabi mo, ganyan. Oh, okay na, ako na rin, narinig mo na. But, you didn't understand it. So, pwede rin yung mangyari sa word ni Lord, di ba? So, pag may nagtuturo po dito sa harap, naririnig mo siya. But, hindi mo siya naintindihan. So, di ba po? So, balik po tayo dun sa... ito na po. Medyo pupunta lang po ako sa previous verses, pero same chapter. Si Jesus pa rin yung nagsasalita dito. Matthew chapter 13, verse 15 sa New King James Version. Sabi ni Jesus dyan, "For the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed. Lest they should see with their eyes and hear with their ears. Lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them." Sino po dito yung mga yung mga eyes that are closed? Meron na po ba? Parang wala pa naman po. Thank you, Lord. Pero yan, mapapansin niyo po, di ba? Sabi dyan, their ears are hard of hearing. And nakalagay dyan, their eyes, they have closed. Hindi naman si Lord po yung nagsara ng mata nila. Sila po. So, sariling will nila na isara yung mata nila. Kaya naman nakalagay, lest they should see, kumbaga sa Tagalog is, kaya hindi nila nakikita with their eyes eh. Hindi nila naririnig with their ears. Kasi dahil dun sa naunang dalawang verse. Tapos, alam nyo ba ayun po, so yung ears refers to the ear gate. Lahat po dito may tenga. Amen! Para napaisip pa yung isa. And yung eyes naman po dito, eye gate. Ear gate, eye gate. Kasi po, yung ear and eye, sila po yung dalawang gates na nakakapasok po sa inyo yung mga information. Di ba po? Either naririnig mo,
or binabasa mo, nakikita mo. Diba? So, sila po yung dalawang main gates na pinapasokan ng word, ng information, yung iba ng chismis, tenga. Gagana lang konti. Okay. Goods. Ayan. So, ear gate, eye gate. Ibig sabihin lang po nito, di ba sabi dyan, their ears are hard of hearing. So, ear gate. So, hear God's word. Ngayon po, naririnig niyo po ako, di ba? See God's word. Nakikita niyo rin po ako. And, of course, seeing. Nagbabasa po tayo ng Bible. Alam niyo po ba ulit na in Greek, yung word po dyan na understand ay sunemi. Galing. Yeah. Sunemi po ulit. So pare-parehas na sunemi. Same words yung ginagamit. So again, sa Greek, ang ibig sabihin niyan, lest they should see, lest they should understand, they put together, they have the revelation with their hearts and turn. Di ba po? So what I want you to see there is, the more you hear God's word, ear gate, the more you see God's word, eye gate, it will drop into your heart. Ayan po, nakita niyo po siya, no? Nakalagay dyan. Tingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod. Their ears are hard of hearing. Their eyes they have closed. Lest they should understand with their hearts. So, ear, eyes, heart. But teka, magkakonekta pala yun, ah. Connected organs pala yun. Ears, eyes, heart. So again, the more you hear God's word, the more you see God's word. The more you hear God's word, the more you see God's word, it will drop into your heart. That's when God gives you the understanding, the sunemi. It is the revelation from God. So ibig sabihin pala, the more na naririnig mo. Kaya ang inimpress nga sa akin dito, kaya pala may verse po, di ba, na faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing by the word of God. Kasi ito, related po pala dito yun, sinasabi rin ni Jesus, na kasi nga, the more you hear, the more you see, it will take root in your heart. It will drop into your heart. So yun pala yung sinasabing, di ba, lest they should understand, lest they should sunemi. So yung sabihin, ano pala yun? Patuloy na pakikinig, patuloy na nakikita mo yung word ni Lord. Bumabagsak yun sa heart mo. Pumapasok yun sa heart mo. Pansinin niyo po. It's true for the word of God. Pero pansinin niyo po kahit sa mga negative things. Bad news, depressing news, stressful news. Narinig niyo, nabasa niyo, ano po nangyayari sa heart niyo? Di ba kinakabahan kayo? Natatakot po kayo. Tapos yung iba, of course, yung mga tao sa mundo, parang naninikip ang puso ko. Di ba may mga ganun po? Kasi connected pala yon, ear gate, eye gate. Pumapasok sa heart. So, again, balik po tayo dun sa Matthew chapter 13. Bibigyan ko na lang ng emphasis yung dyan. Yung last 3 lines. Yung lest they should see with their eyes. Yan, hinighlight ko po. So again, eye gate. Siyempre, hindi naman po pwedeng see with their ears. See with their eyes. Lest they should see with their eyes and hear with their ears. Lest they should understand, sunemi, with their hearts and turn, so that I should heal them. Alam niyo po, may papakita po ako sa inyo dito, pinakita sa akin ni Lord. Matutuwa po kayo dito. Tingnan niyo po yan, Tapos, imagine niyo po to. It is like God is saying, if you hear my word, you see my word, it drops into your heart, and you understand it, I should heal you. Ayun po. Ano niyo po ba yun? Kasi si Jesus may nagsasalita dyan Parang meron, narinig ko nga po, Joseph Prince sabi dyan, parang merong divine responsibility si Lord na wala siya magagawa pero kailangan kita i-heal. So, again, it's like God is saying, if you hear my word, see my word, it drops into your heart, and you understand it, I should heal you. Amen? Amen po? So, kaya nga po pala naririnig natin na every time na ang normal way of receiving from the Lord is through His Word. Wala pong masama dun sa mga healing services na ililay hands ka po ng pastor or ng minister. Wala pong masama dun. But, ang pinaka-main
pinaka-main form of receiving from God is through His Word. By revelation. By revelation po. Amen. May nakuha po ba kayo? Amen. Dumadami na po ba yung good ground? Amen. Sino po dito yung mga may eyes closed na po? Narinig ko nga po kay Joseph Prince. Madalas daw po yung iba, pag eyes closed na, may katumbas pa daw po na isang gate na nagbubukas. Alam niyo ba kung ano? Mouth gate. Kasi pag... So, lang po. Commercial lang. So, sige po. So, di ba, ulitin po natin. So, kita niyo po dyan, di ba? Tatlo yung binabanggit laging ear gate, eye gate, heart. May pupuntahan po tayong verse sa Proverbs. Ito pong Proverbs, sinulat po to ni King Solomon. Kilala po natin si King Solomon. King Solomon is the wisest king and the wisest man. Of course, hindi kasama, comparing to Jesus, wala si Solomon. But just sa natural man, sa mankind, Solomon is the wisest. Wala nang pinanganak at ipapanganak pa mga susunod na magiging mas wise kay Solomon. So, ibig sabihin, kapag may sinulat yung isang taong wisest, pinaka-wise, may wisdom doon sa sinulat niya. So, tingnan po natin sa Proverbs chapter 4, verses 22. Ayan. Naririnig na po natin to ever since. Again, si Solomon po by the way, si Solomon din ang pinakamayaman so far. If feeling mo mas mayaman na ngayon si Elon Musk, yung may-ari ng Tesla, Solomon most likely will be trillion greater than Elon Musk. Ganun siya. So, kung hindi pa ma-mind blown doon, ganun siya. But that's because of God. Binigyan siya ng wisdom ni Lord. So, sabi dyan, my son. So, the Lord is talking to you today. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Ano po yung susunod dyan? Nakalagay, do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Yung sa verse 20 po sabi, give attention. Ano ba yun? Sabi daw, i-prioritize mo daw. Prioritize mo daw yung word. Yung mga ginagawa po natin, of course, may mga weekend ngayon. May mga maglalaba pa mamaya, magluluto, mag-aaral, magre-review, or what, or magpe-prepare para sa presentation for work tomorrow. All that is legit and valid. But sabi dito, my son, give attention to my words. Prioritize mo daw. Kaya thank you Lord, nandito ko ngayong umaga. Kasi you are prioritizing the word of God. Di ba po? So, sabi dyan ni Lord sa iyo, prioritize, give attention to my word. Sunday na nga lang tayo naka-full focus. So, ito do muna. Kaya we encourage everyone, di ba po, to attend church. Kasi, yes, there are live streams, which is good. Pero narinig ko nga po, Joseph Prince, na there are a lot of distractions. So at least give that Sunday fully to the Lord. Amen. So, again, di ba po, sabi dyan, incline your ear. Ear gate po ulit. Parehas. Doon sa sinabi ni Jesus. Tapos sabi po dyan, do not let them depart from your eyes. Eye gate ulit. Mata. Tapos yung last po, ano sabi dyan? Keep them in the midst of your heart. Di ba pares sa verse kanina? Ears, eyes, heart. So, connected po pala yung mga parts na yon. So, ano pong pinapakita dyan? So again, di ba, it's the same procedure as in Matthew 13:15. Tsaka tingnan niyo po dyan, nakalagay dyan na for they are life to those who find them and health to all their flesh. Di ba doon po sa verse kanina na Matthew 13 nakalagay, sabi ni Lord, so that I should heal them. Parehas po, di ba? Kaya pala sinasabi ni Solomon dito na if you give attention to the word of God, to your ear, eyes, drops into your heart, it's life for you and health to all your flesh. Kasi sabi ni Jesus naman doon sa Matthew, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Kasi pala, yun pala yun. Yun pala yun. Kaya pala nasabi ni Solomon na,
may katumbas na health, may life and health. Kasi sabi ni Jesus, I should heal you. Yun pala yun. Amen? Thank you, Lord. I pray may nakukuha po kayo. So, di ba po? So ngayon, baka ano na kayo na, sige, here. Oh, here. Paano naman ngayon? Here nga. Di ko naman pwede pagsabayin yung nakikinig kayo sa akin, tapos nagbabasa kayo. Or pwede rin, baka may iba po kayong binabasa, habang naririnig niyo po ako. But, the question now is, how do you see God's word ba? Kasi paulit-ulit tayo, madaling intindihin po, di ba, yung hearing, ear gate, eye gate pag nagbabasa. Yes. How do you see God's word? Paano ba nakikita yung word ni Lord? Ano ba yung, kunwari, dadaling ko to, lakad ako dyan. Tapos pag may tinamaan ako, oops, sorry, gano'n. Hindi po siya gano'n. Yes, you use your eyes to read God's word. Sino po dito gumagamit ng mata sa pagbabasa? Parang iniisip nyo ba, parang nilaloko na tayo nito ah. Yes, you use your eyes to read God's word. Di ba po? But more than that, it's when in your mind, you visualize. Ini-imagine mo, minimeditate mo, nakikita mo yung sarili mo sa word ni Lord. Sample, bigyan po kayo ng marami pong magandang verse, bigyan ko lang yung dalawa. Paano yun? Paano yung sinasabi nating binivisualize mo, ini-imagine mo yung sarili mo sa word ni Lord? For example, sa Psalm chapter 1 verse 3, sabi po dyan, alam po natin yung verse na yan, di ba? Sabi dyan, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. So, paano yung seeing God's word? So, you see yourself like a tree. Imagine mo yung sarili mo, ikaw yung tree na yan. Planted ka by the rivers of water, by the rivers of God's grace. You see yourself as not withering. Hindi ka natutuyot. Ay, ayaw niyo po nun. Amen. Thank you, Lord. Hindi ka natutuyot. Hindi ka nag-fade. Hindi ka, di ba uso po sa mundo yung salita, parang kumukupas na. Parang na, medyo kinakalawang na. But no, you see yourself planted by the rivers of water, by the grace of God. You see yourself as not withering. Pwede mong panghawakan niya, nakita mo yung sarili mo, hindi ako kinakalawang, hindi ako kumukupas. Diba? As my days, so shall my strength be. Parang si Caleb po, diba? I think na-share ni Ate Trix last week. Diba? Si Caleb po, half his age, yung strength niya. Diba po? So kung 60 ka na, strength mo 30 plus. Thank you, Lord. Diba po? Ito pa isang verse. Paano mo ba makikita yung, paano ba sinasabi natin i-visualize, i-imagine mo yung sarili mo sa word ni Lord? Sa Psalm 103 verse 5, sabi dyan, who satisfy your mouth with good things, si Lord yun, so that your youth is renewed like the eagles. Amen. So when the world says you're getting older, pag sinasabi, oy, tumatanda ka na. Oy, sister, parang medyo tumatanda ka na. You see your youth renewed like the eagles. Hindi mo naman siya sinasabi lang meron kang word from the Lord, oh. You hear, ngayon narinig mo. Now you visualize. Yes, my youth is renewed like the eagles. Bine-visualize mo. Hindi ka naman magkakaroon ng toka or ng pakpak. Pero bine-visualize mo na kung kayang gawin ni Lord yun sa mga eagles, kaya mo rin gawin sa kanya, Lord, na visualize mo yung sarili mo. So, it drops into your heart. So, every time may sabihin, sister, parang medyo tumatanda. Uy, ikaw ba yan? Parang hindi na ikaw yan ah. Sabi, as my days, so di ba, sabi mo, my youth is renewed like the eagles. Amen po. So that's how you hear, then you see, it drops into your heart. Actually, hindi mo na nga siya, unconsciously, as you hear, as you see yourself in the Word of God, di mo na siya parang unconsciously, di mo mamalayan, nasa heart mo na siya. Every time may maririnig kang balita na bumababa na daw yung life expectancy sa mundo, sabi mo, hindi, my youth is renewed like the eagles. Kasi narinig ko, sabi ni Lord and I imagine. And quick lang po, actually, ginugel ko to, kasi sabi ko, kung sinabi siya ni Lord, ano ba yung youth renewed like the eagles? Kasi daw po, alam ko na share to ni Pastor yung mga eagles daw, at the certain point ng buhay nila, pag medyo matanda nila, na sila, ang ginagawa daw po nila is may season po na tinatawag na nagpapakalayo-layo sila. As in, loner sila. Sad boy, ganun.
Tapos gagawin nila, as in on the mountains. Tapos alam niyo pong gagawin nila, ano daw yun, medyo painful process for them, but after that, nare-renew yung youth nila. Ginagawa nila, purposefully, sinasadya nila, binibreak nila yung tuka nila. As in, tutukain nila yung mga bato and all. Basta ang goal, ma-break, masira. Same goes sa kuko. Sasadyain nila na talagang mapudpod, masugatan sila, masira. Alam niyo po kung bakit? Kasi after, for example, napudpod na, sira na yung tuka nila, it will take some time, but it will regrow. Tutubo siya ulit. And pag regrow niya, it will be sharper, yung beak nila, and yung claw nila, than it used to be. Ganun po pala yung ginagawa ng mga eagles. Kaya pala may ganitong verse, na your youth renewed like the eagles. Amen po? So, again, hear God's word, ear gate. See God's word, eye gate. And believe God's word until it drops into your heart. So, yun po yung reason kung bakit from time to time, lagi tayo ma-attend ng church. In-encourage tayo nila, pastor, na makinig tayo ng preachings while you're driving to work, pauwi, habang naghuhugas ka ng pinggan, habang nag-work ka, kunwari, wala ka namang meetings, wala kang calls and all, yung work mo is more on typing lang, ganyan. Pwede ka makinig ng word ni Lord. Gusto mo nga, habang you're doing your business, habang nakaupo ka sa trono ng kahiwagaan sa umaga, you can hear God's word. So, di ba sabi natin kanina, this year, let this be the year that you hear God's word. Kasi di ba nakita natin until it drops into your heart. So, kapag nag-drop into your heart, that's the time na mag-activate sa iyo yung mga blessings ni Lord. Yes, you're already blessed. But kung hindi mo alam yung word ni Lord, anong pananampalataya mo kay Lord? Sabihin ko sa iyo, blessed ka na. Okay. Anong kasama na? Hindi ko alam. So that's why we study the word. You're already blessed by the grace of God. Sabi nga ni Pastor, di ba? Because of what Jesus has done, we are made the righteousness of God in Christ. Father God always sees Jesus in us. Kaya nga, sabi ni Pastor, everlasting righteousness. Alam mo bakit? Kasi pag tinitingnan ka ni Father God today, si Jesus nakita niya sa iyo eh. Kaya, hindi niya makontain ni Father God kundi pakita ka ng goodness. Kasi nakita niya si Jesus. Hindi ka niya nakikita per se, but we talked about yung covenants po, di ba? Yung kasi yung covenant nakikita ni Father God, yung ka-covenant niya, si Jesus. So, yun. Ayun nga po, di ba? So, when you hear God's word, you see God's word, it dropped into your heart. So, di ba po, ano mangyayari? Sabi dun sa verse kanina, balikan natin, sa good ground, it produces 100, 60, 30. Sino po dito gusto ng blessings na 30%? Amen pa rin po. Amen pa rin po, hindi po masama yun. Thank you, Lord, di ba po? Sino po may gusto ng blessings na 60%? Amen. And 100 folds. Amen. Thank you, Lord. And all that is possible. Kaya nga po, nakita natin, di ba? Hear God's word. Puro word, babalik tayo sa word ni God eh. Hear God's word, see God's word, till it drops into your heart, then you will see the results. Kaya, may oras pa po ako. Kaya, gustong kunin ng kaaway yung God's word. Kasi alam niya na yun yung results. Kaya, bago pa man, kunwari, yung your youth is renewed like the eagles. Bago pa yan, ma-visualize mo yung sarili mo na ganyan ka. Kukunin niya na yan sa'yo. Ay, may nag-chat. Sino kaya yun? Nakuha niya na yun. Kasi nawala na sa'yo eh. So, hindi na yun naging revelation sa'yo. And, sabi nga natin, hindi yun magpo-produce sa buhay mo. Kasi, hindi natanim sa heart mo eh. Diba? So, for example, sinabi ko, your youth will be renewed like the eagles. Eh, bigla may tumawag sa'yo, ay, teka, lalabas muna ako. Yun, nakuha na. Nawala na siya. So, that's how the enemy... hindi ko naman sinabi yung tumawag sa'yo yung devil. Hindi naman po gano'n. Sabihin niyo, uy, demonyo to, tumawag pa. Ay, hindi po gano'n. Sinasabi ko lang po. But, if ever nangyari po yun, pwede niyo naman balikan yung live. Kasi nakasave naman po yan sa Facebook mamaya. Pwede niyo balikan. And that's a good thing rin po pala.
Yes, we have live streams. Naka-upload po siya sa Facebook, sa YouTube, then yung midweek service po natin with Pastor June. So, pwede po talaga tayong makinig. Tapos lalo na, kunwari, may na-miss out ka, di balikan mo mamaya. Pero kung ayaw mo na ako marinig ulit mamaya, okay lang, may mga susunod pa namang gagamitin si Lord to, to meet you. So, again, di ba sabi nga po dun sa, malapit na po, konti na lang po. Hopefully may nare-receive po kayo. Sabi nga po dun sa di ba, sa Proverbs ulit, balikan natin yung sabi ni Solomon. In last part dyan, sabi di ba, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Yung God's word daw, yung word ni Lord, are life to those who find them. Ibig sabihin, hindi para sa lahat. Para to sa mga hearing, seeing, dropping into their hearts. So, not for everyone, but for those who receive through their ear, narinig nila, nakita nila, not just nabasa, but they imagined, they meditated, they saw themselves in God's word, dropping into their heart. And health to all their flesh. All your flesh means from head to feet. Amen? Di naman pwedeng hanggang bewang. Healthy nung mula taas mo hanggang bewang, tapos yung lakad mo hindi maayos. From head to feet. Ito pa, inside, outside. Outside nakikita natin. Pwedeng nakikita mo, uy parang okay naman siya, medyo mataba-taba siya ngayon, ganyan. But on the inside, nakikita mo ba? Yung isip, nakita mo? No. But sabi dyan, God's word is health to all their flesh. Yung inside, outside po ba? Flesh po yan. So, alam niyo po ba, no medicine can give you health to all your flesh, but only God's word. Pero di ko po sinasabing huwag niyo i-take. Again, ask God for wisdom. And take your medications by faith. You can take as much as you want from God's word. Di ba sa mga medicine po, ano yan? May overdose na tinatawag, OD. Kasi pag sumobra ka na, of course, hindi na okay. Ito sa word ni Lord, kuha ka lang. Pag di ka pa satisfied, kuha ka pa. Pag di ka satisfied dun sa mga nakita mong verses ngayon, kuha ka pa ng ibang verses from the Lord. Diba? So, so actually, yun lang po yung point ko. Again, let this be the year that we prioritize the word of God. It doesn't mean naman na hindi natin gagawin yung ibang mga gagawin natin. Hindi, sabi lang naman, Lord, prioritize eh. Hindi naman sinabing, ito lang gawin mo. Wala ka nang gagawin. Hindi ka kakain, mag-fasting ka na. Hindi, sabi lang prioritize. Diba? And narinig ko lang kay Joseph Prince. Siguro worth to share lang. Walang masama sa pananood sa Netflix. Patandaan niyo po mayroong word na net. Di ba po yung net is lambat? So, yun po. And unlike the other books, mga kahit si Shakespeare pa yung nagsulat niya. May katapusan yun. Pag nabasa mo na yun from cover to cover, that's it. Kahit ulitin mo yun, that's it. But the Word of God, every time you read it, every time you hear it, laging may bago eh. Laging may bago. Actually, last na lang po. Na-share ko ngayon kay Aika, sabi ko sa kanya, ang galing no, talagang ang yaman ng Word ni Lord. Kasi tignan niyo po, Sunday to Sunday, laging meron pong word na na-share. Hindi naman, for example, Ate Trix, pero ako nung outline mo last week. Yan na lang i-share ko rin. Kasi same-same lang naman eh. No, lagi pong may bago. Kahit po same verse, may bago pa din. And yun, katulad ng sabi natin kanina, it's the revelation from God. It's tsunami. Tsunami. Thank you, Lord. And yan na po, papakita ko na sa inyo yung title natin. Hindi ko makalimutan yung title. Yung title natin for today. Yan. Yan po yung pinatay. Keep on receiving God's word. Amen. Thank you, Lord. Pag-pray po natin. Father God, thank you for today. Thank you, Father, for your grace. Thank you for the revelation. Thank you for the now word para sa amin, Father God. And maraming salamat po, Lord, also for reminding us to keep on receiving from your word. Maraming salamat po. It's your goodness na pinapakita mo sa amin itong mga bagay na to, Lord, for us to benefit from all your goodness, all your blessings, all your grace for us. Maraming salamat po, Father God. Thank you for Jesus and Lord Jesus. Again, maraming salamat po sa finished work mo on the cross. As we heard kanina, your finished work made us righteous. Thank you, Jesus. Your finished work made us sons and daughters of God. And thank you, Lord Jesus, because of what you've done,
Binigyan mo kami ng karapatan sa lahat ng good things, sa lahat ng grace, favor, blessings, and lahat, Lord, na mabuting bagay na deserve mo. Binigay mo sa amin. Thank you, Lord Jesus. And maraming salamat po, Lord, for your precious blood that covers us. Always covered and protected kami, Lord, inside, outside, on all sides, Lord, ng buhay namin. Salamat po, Lord, sa divine protection. And I pray, Lord, as we depart, Lord, as we end this first service, Lord, Father God, in Jesus' name, through your Holy Spirit, ikaw yung bahala na mag-reveal constantly sa amin ng Word of God. As we hear the Word, as we see the Word, help us, give us the revelation sa lahat ng mga verses and words, Lord, na binibigay mo for us. Thank you, Father God, for meeting all our needs. Thank you, Father God, for this day. Truly, this is the day that you have made. We will rejoice, and we are glad today. Rejoice, church, because you are still here today. Salamat po, Father God. And let's just pray. I'll just pray this again for this week, for the coming week. I'll just share this verse po ulit. This is actually a blessing, and just want to declare blessing po sa inyo as we go our separate ways. Sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26, sabi dito, so I will bless this. I will speak this over your lives to bless you. So the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Thank you, Father God. Maraming salamat po, Father. We give you all the glory and all the praise. Maraming salamat po, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen.